Naka-prepare na po yung room niya, yung kama, and all the monitoring na pwedeng gamitin para sa kanya, and also yung mga nurses and doctors are already prepared. Hindi sa pribado, kundi sa pampublikong ospital sa loob ng Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame, mamamalagi si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan matapos aprobahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling nitong hospital arrest. Ayon kay PNP General Hospital Chief Police Colonel Cleto Manongas, kasalukuyan pang nasa The Medical City sa Makati si Bonoan para sa further evaluation at management gaya ng angiogram at iba pang special medical tests. Hindi kasi available ang mga equipment na ginagamit sa ganitong procedures sa PNPGH na isang level 2 hospital. Ayon kay Colonel Manongas, bagamat wala pang tiyak na petsa, oras na lumabas na ang results at cleared na ang dating kalihim sa lahat ng kanyang medical procedures, ay ililipat rin ito agad sa ospital sa loob ng Campo Crame. Handa rin ang PNPGH na makipagtulungan sa mga doktor sa The Medical City sakaling kulangin sila sa resources at mga espesyalista. We will collaborate with the attending physician of the Medical City na i-allow natin ho na dito sila makapagpasyal sila rito sa ma-visit nila ang kanilang patient dito sa PNPGH po. And then they can recommend kung ano yung mga dapat gawin, then the doctors in the PNPGH will collaborate with them. Sa mosyong inihain ng kampo ni Bonoan, ipinaliwanag nito na bukod sa 80 anyos na ang dating kalihim, iba't ibang sakit ang kasalukuyan nitong iniinda. Sa diagnosis ng isa sa mga doktor nito, kabilang sa mga karamdaman ay ang renal disease o sakit sa bato, hypertension, diabetes, arthritis, masakit na spinal cord, komplikasyon sa dugo at maging prostate cancer. Isinumite rin ang isa pang diagnosis mula sa isa pang doktor na nagsasabing mayroon itong mga sakit sa puso, electrolyte imbalance at chronic kidney disease na umabot na sa stage 4. Paliwanag ng kampo ni Bonoan, sa The Medical City nila nais mai-admit ang kalihim dahil sa mga specialized equipment na mayroon doon, bagay na kulang sa mga pangkaraniwang government hospital. Nasa The Medical City rin anila ang espesyalistang matagal nang tumitingin dito. Ayon sa PNPGH, hindi nila alam na ganito karami ang karamdaman ni Bonoan. Because ang ni-reveal lang sa amin at that time is kung ano yung present symptoms siya at that time. Ang stress po talaga siya, really big problems naman talaga po. It really trigger and precipitates any kinds of diseases po. Samantala, dahil pinagbigyan ng hospital arrest ni Bonoan, inatasan ng Sandigan Bayan ang PNPGH na magsumite ng Independent Medical Evaluation Report sa loob ng 5 araw upang beripikahin ang mga medical documents ni Bonoan. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuring ito, mananatili si Bonoan sa ilalim ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustudiya pa rin ng PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG. Kapag itinuturing na ng mga doktor na ligtas ng ma-discharge si Bonoan, ipag-uutos ng Anti-Graft Court na ilipat siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kasama ang mga kapwa nito akusado sa non-bailable offense na plunder na sina Senator Jinggoy Estrada at 3 DPWH engineers mula Metro Manila. Samantala, sakaling magkaroon ng emergency o kakailanganing ilipat ito ng ibang ospital o facility, bukod sa PNP General Hospital, kailangang ipagbigay alam ito sa korte sa loob ng 2 araw. Binigyan linaw din ng Sandigan Bayan 5th Division na ang akusado ang sasagot sa lahat ng hospital bill at iba pang kaugnay na gastusin habang nananatili ito sa loob ng pagamutan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.